Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Muli tayo magsalo-salo sa salita mula sa Biblia. Basahin po natin Mateo chapter 8 verse 26. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang alon at bumuti ang panahon. Bakit kayo natatakot? Sino ba naman po ang tao na walang kinatatakutan? Lahat tayo ay may kanya-kanyang fears, may kanya-kanya tayong pagkatakot, at may kanya-kanya tayong reactions kung paano tayo natatakot. Pero sa matibay na salitang ito ng ating Panginoon, bakit kayo natatakot? Ay nagpapakita na sino ba ang Panginoon sa ating mga buhay? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Ito ay salita ng hamon sa atin. Bakit tayo matatakot kung alam natin na meron tayong pananampalataya? Sapagkat ang pananampalataya ang nagpapalakas sa ating buhay upang mapagtagumpayan natin anumang mga bagabag, pagkatakot, pagkalungkot, mga alalahanin. Sapagkat ang pananampalatayang ito ang susi ng ating ugnayan sa ating Panginoon. Mga kapatid, meron ka bang dalahin ngayon? Meron ka bang bagay na nagpapahina ng iyong buhay sa panahon ngayon? Kung akin pong i-address ito sa bawat isa sa inyo na nakikinig ngayon at nakakapanood, bakit kayo natatakot? Bakit kayo nangangamba? Bakit kayo nalulungkot? Bakit kayo nag-aalala? Nasaan ang iyong pananampalataya? Mga kapatid, ito ay panahon na kung saan ang Panginoon at ang mga disciples ay nakasakay sa bangka at naranasan nila ang matinding bagyo. Sa panahon natin, lalo dito sa ating bansa, iba't iba na panahon, pero sunod-sunod natin kinaharap ang iba't ibang bagyo na lahat halos buong Pilipinas ay naapektuhan. Subalit pagkatapos nito ay patuloy tayong bumabangon at ganito ang ipinakita ng ating Panginoon. Siya ay bumangon. Bumangon ang Panginoon upang siya ay tumindig, upang payapain, patigilin ang unos, patigilin ang hangin. Ganito ka-powerful ang Diyos sa buhay natin. Kaya mga kapatid, huwag nating isipin na ang Diyos ay natutulog. Minsan ang Diyos ay nananahimik upang tayo ang lumapit sa Kanya. Ang Diyos ay tumatahimik upang makita sa atin ang ating pananampalataya na sa kabila ng katahimikan ng Diyos ay hindi nawawala ang ating pananampalataya sa Panginoon, kundi lalo tayong nagtitiwala, higit tayong tumitibay sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon, sapagkat ang Diyos ang magpapakalma anumang bagyo ang nararanasan mo ngayon. Sa bagyo na iyong nararanasan ngayon, ang Diyos ay bumangon upang payapain ang iyong puso, upang payapain anumang iyong isipan, anong iyong isipin. Tutulungan ka ng Diyos. Kasama natin ng Diyos. Kaya tunay na ang awit, hindi natutulog ang Diyos. Sa mga tanong na yon, hindi natutulog ang Diyos. Mga kapatid, huwag tayong matakot. Huwag tayong mangamba. Kasama natin ang Diyos. Ang Diyos na makapangyarihan, na magbibigay ng kapanatagan, pag-asa, basta tayo ay manampalataya sa Kanya. Tayo manalangin. Dakilang Diyos makapangyarihan sa lahat, patawarin niyo po kami kung kami ay dumadating sa panahon na kami ay pinanghihinaan ng loob. Kami ay nawawalan ng pag-asa. Kami ay natatakot. Ngunit sa oras na ito, mula sa iyong mga salita, Ikaw ang nagpapaalala sa amin, O Diyos, na
kailangan naming manalig sa inyo. Kailangan naming manampalataya sa inyo. Kaya't naririto po kami, dumudulog sa inyo. Sino man po sa oras na ito na dumadaan sa sitwasyon ng alalahanin, pagtatanong, pangamba, pagkatakot at iba pang mga damdamin na maaring magpahina ng kanilang pananampalataya, Panginoon, ikaw po ang aming inaasahan. Kaya puspusin mo po ng iyong pag-ibig ang iyong mga anak, ang iyong mga tagasunod, ang iyong mga lingkod. Napakabuti mo, O Diyos, sapagkat ipinagkaloob mo sa amin ang buhay na kalakip ay pangako mo. Kaya patatagin mo ang aming buhay, patatagin mo ang aming pananampalataya. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. Mga kapatid, kasama natin ang Diyos. Patatagin ng Diyos ang iyong pananampalataya at magpatuloy sa paglilingkod sa lakbayin ng buhay na ang Diyos ang gumagabay. God bless everyone.